Well, time position derivatives. So, alam na natin yung derivatives ay ginagamit din sa pag-solve ng mga motion problems o ng mga kinematic problems. Yung first derivative ng distance function is velocity. Alam naman natin na yung velocity is speed with direction. Okay? Second derivative is acceleration, which is the change per unit of velocity. O yung rate rate of change per velocity. Yung rate kung gaano sa kabilis mag-change yung velocity niya, yun yung acceleration, which is the second derivative. Yung third derivative, which is focus ko ngayon, is yung tinatawag na jerk. Yung jerk, may mga sa engineering tinatawag tong jerk force o jerk rate. Ito ay ginagamit sa mga machine tools o sa mga cutting tools. Isipin nyo kung meron kayong pangputol ng puno, mga chainsaw o mga power saw. Pag sumobra yung jerk force nun, na bigla siyang bibilis, ibig sabihin tatalsik yung chainsaw, pwedeng maaksidente yung gumagamit or kung sino yung mabaksangan ng chainsaw na umaandar, pwedeng maaksidente or pwedeng mamatay. Yung fourth derivative naman o yung snap or yung jounce, yun yung ginagamit sa mga relays ng tren. Yun naman yung pag ang snap mo is constant o zero, yung curvature ng relays mo, yung curvature force ng isang railway is na maintain niya yung train para hindi ma-discourage. So nakakatulong sa mga relays ng train. Kasi pag yung snap force o snap rate mataas, ang tendency nun magkakaroon ng curvature yun, mabilis So pag mapapabagal yung acceleration, hindi ma-discourage yung train. Yun din yung ginagamit na performance ng machine tools and yung sa roller coaster. Pag minimize yung mga jounce o yung snap, pag minimize yung snap force, maganda yung takbo ng roller coaster. Kasi yung sudden acceleration nila can create yung tinatawag na G-force. Pwedeng health reason nakaka-apekto yan. Mahihilo ka or yung orientation mo mawawala. Yun yung mga health hazard ng sobrang jerk force o sobrang nung mga jounce na yan, yung time derivative of position. So ulitin ko lang, ang first derivative is yung velocity, second derivative yung acceleration, third derivative yung jerk, fourth derivative yung crackle or pop, and then crackle yung fifth derivative, yung 6 is yung pop. Okay, ulit. First yung velocity, second yung acceleration, third yung jerk o jolt, fourth is yung snap, 5 is yung crackle, yung 6 yung pop. Yun naman yung ginagamit sa Star Trek, space travel naman yun, yung makikita sa sci-fi. So yun yung time derivatives of position na ginagamitan na application ng derivative. Pero usually ang kinukuha lang natin is hanggang second derivative lang kasi masyado nang mahirap yung pagka kumuha pa tayo ng jerk, yung mga third derivative, yung jerk, then yung snap, yung crackle at saka yung pop, mahirap na yun. Yung mga gumagawa ng relays ng train, yung gumagawa ng roller coaster, siguro sila na lang yung kumukuha nun. Pero yung sa atin, usual, hanggang second derivative lang.
Kasi pag kumuha ka pa ng 4th, 5th, and 6th, ibig sabihin, engineering design na yun. Tools, ano yan, tool engineering na yun. Gumagawa na ng tools o gumagawa na ng machine tools. Sa kotse, di ba, yung jerk, di ba? Kaya mas yung sa automobile design, di ba, yung kino-consider din yung jerk force, di ba? Kung kukuha pa tayo ng third, mahirap na yan. Dapat automobile engineer na tayo. So, ang kinukuha lang natin is hanggang second derivative lang. Tama na yun. So, yun lang po.